Magandang araw mga bata! Sige, bago tayo magsimula, pakitayo upang tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sige, magandang umaga mga bata! Sige, pwede na kayong umupo. Kumusta naman kayo? Ikaw? Angel, kumusta ka na? Kumusta tayong lahat? Okay lang? Okay. Mabuti naman. Ngayon, bago tayo magsimula sa bago nating tatalakayin, may aktibidad muna tayo. Ang ating aktibidad ay tinatawag na Pangungusap Challenge. Hatiin ko kayo ng dalawang grupo. Ang grupo na ito ay isang grupo at dito naman ay ikalawang grupo. Ang gagawin ninyo ay bibigyan ko kayo ng pangungusap na may blanko. Ang gagawin nyo ay punan nyo ang pangungusap upang magiging tama. At may blanko dyan sa pangungusap. Okay? Sige, bigyan ko kayo ng 5 minuto upang mag-isip. Sa tingin nyo, ano kaya ang bago nating tatalakayin ngayon? Diba, sa inyong aktibidad, bumuo kayo ng pangungusap. At may blanko doon, lagyan ninyo ng tama upang upunan ng pangungusap upang magiging tama. Kaya ano kaya ang ating tatalakayin natin ngayon? Feby! Ano kaya ang tatalakayin natin ngayon, Feby? Tungkol sa pang-ukol. Kaya ang ating tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa wastong paggamit ng pang-ukol sa pangungusap. At ang ating layunin ay sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang una, kayo ay natutukoy ang wastong gamit ng pang-ukol sa pangungusap. At pangalawa, nakalilikha kayo ng pangungusap gamit ang tamang pang-ukol. At ang pangatlo naman, napapahalagahan ang paggamit ng pang-ukol sa maayos at magalang na pakikipag-usap. Ang pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay ng isang pangalan o panghalip sa iba pang bahagi ng pangungusap. Sa tingin mo, Angel, bakit mahalaga ang pang-ukol? Dahil ito ay bumubuo ng pangungusap. Ito yung nakakatulong na magbubuo ng pangungusap. Okay, magaling si Angel. Bigyan natin siya ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling! Ngayon, ang pang-ukol ay may mga uri. Una, ni, nina. Ang ni, ginagamit bago ang isang pangalan upang ipakita ang pagmamay-ari o kaugnayan. Halimbawa, ang aklat ay ni Maria. Ang pangungusap dito ay ang aklat ay ni Maria. At ang kahulugan naman ay pagmamay-ari ni Maria ang aklat. Naintindihan niyo ba? Ito ay pangungusap. Ito naman ay ang pangusap na pag-aari ni Maria ang aklat. Ito ay isang kahulugan ng pangungusap. Ngayon, pupunta naman tayo sa nina. Ginagamit bago ang dalawa o higit pang pangalan para sa pagmamay-ari o kaugnayan. Halimbawa, ang mga laruan ay Nena, Pedro at Juan. Ang kahulugan ay pag-aari ni na Pedro at Juan ang mga laruan. Ito ang pangusap. At ang pag-aari ni na Pedro at Juan ang laruan, ito ay isang kahulugan. Magaling ang aking mga bata. Ngayon, ang pangalawa naman ay kay
o at kina. Ang kay ginagamit bago ang isang pangalan upang ipakita ang direksyon, tumatanggap, o pagmamay-ari. Halimbawa, ipinadala ang liham kay Juan. Ang kahulugan nito ay para kay Juan ang liham. Ngayon, pupunta naman tayo kay kina. Ang kina ay ginagamit bago ang dalawa o higit pang pangalan, kapareho ng kay. Halimbawa, nagbigay siya ng regalo kina Maria at Ana. At ang iba namang halimbawa ay para kina Maria at Ana ang regalo. Ibig sabihin, ang para kina Maria at Ana ang regalo, ito ay isang kahulugan. Nagbigay siya ng regalo kina Maria at Ana, ito ay isang pangungusap. Ngayon, maintindihan natin na ang pangungusap pala ay may iba't ibang kahulugan. Ano kaya ang pagkakaiba ng kay at kina? Shella, ano kaya ang pagkakaiba ng kay at kena? Okay, ang kay ay tumatanggap ng isa lang. Naintindihan? Habang ang kina ay tumatanggap ng dalawa o higit pa. Yun ang pagkakaiba sa dalawa. Naintindihan nyo ba? Kay magaling. Ang pangatlong uri naman ng pang-ukol ay tinatawag na ayon sa. Ayon sa, ibig sabihin ay batay sa o sabi ni sila. Ginagamit sa pagbanggit ng opinyon, batas o impormasyon mula sa pinagkunan. Halimbawa, ayon sa guro, kailangan nating tapusin ang proyekto ngayon. Ikaw, Kezeya, maaari ba nating gamitin ang ayon sa tungkol sa opinyon ng ating kaibigan? Oo, pwede. Kasi ito ay batay sa sariling opinyon ng inyong kaibigan. Kaya pwede siya na gamitin ang opinyon ng ating kaibigan o kahit sinuman. Naintindihan nyo ba? Sige, pupunta naman tayo sa pang-apat na uri ng pang-ukol. Ito ay tinatawag na para sa. Ibig sabihin, ay para kay, kina, o para sa layunin, ginagamit upang ipakita ang tanggap, pakay o layunin. Halimbawa, ang sulat na ito ay para sa iyo. Ang pagkain ay para sa mga bata. Naintindihan niyo ba ang halimbawa ng para sa? Naintindihan. So, sa iyong melody, ano ang iyong maibigay na halimbawa na ginagamitan ng para sa? Okay. Ang bulaklak ay para sa aking kasintahan. Pwede siya kasi ginagamitan siya ng para sa. At ang panglima naman ay tinatawag ding ukol sa. Ibig sabihin, tungkol sa o may kinalaman sa. Ginagamit ang pagtukoy ng paksa, aralin o paksang tinalakay. Halimbawa, nagbigay siya ng talumpati ukol sa kalikasan. Pangalawang halimbawa, ang libro ay ukol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano kaya ang pagkakaiba ng ukol sa at para sa? Diba parang papareho-pareho sila kapag gagamitin ito natin sa pangungusap. Ngunit may pagkakaiba rin ito. Diba? Ano ang pagkakaiba sa dalawa? Para sa, ukol sa. Ang ukol sa ay tungkol. Dito sa para sa ay para kay. Para kay o para kay sino. Ganyan ang pagkakaiba sa dalawa. Yun yung dapat nyong maintindihan. Naintindihan nyo ba ang ating aralin ngayon?
Bakit mahalaga ang gumagamit ng 5 uri ng pang-ukol? Bakit kailangan nating gamitin iyon? Upang makabuo ng tamang pangungusap. May napulot ba kayong aral sa ating aralin ngayon? Mabuti naman. Ngayon, kasi sabi nyo, naintindihan nyo na ang ating aralin, pupunta na tayo sa ating aktibidad. Handa na ba kayo? Handa na. Handa na handa. Hahatiin ko kayo sa 2 grupo. Itong unang hanay ay ang unang grupo at ang ito namang pangalawang hanay ay ikalawang grupo. Bibigyan ko kayo ng iba't ibang larawan. Ang gagawin nyo ay gumagawa kayo ng pangungusap na ginagamitan ng tamang pang-ukol. Naintindihan ba? Sige, bigyan ko muna kayo ng 5 minuto. Dapat kayo ay mag-aaral ng mabuti sa inyong bahay kasi bukas magbibigay ako ng pagsusulit sa inyo tungkol sa ating tinatalakay ngayon. Naintindihan? Mabuti naman. At sa inyong takdang aralin, kayo ay bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng 5 uri ng pang-ukol. Maliwanag? Mabuti. Sige, pwede na tayong tumayo at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bye!